Magandang buhay, 9th graders! Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9. Ako, si Ma'am Dayan, ang inyong guro na magpapalawak ng inyong kaalaman tungkol sa pagpapahalaga at gampanin sa lipunan ng kabataang tulad ninyo. Kaya naman, halina kayo at samahan ako sa module na aking tatalakayin. May superpower ka ba? Oo, tama ang narinig mo, superpower. Superpower na tulad kay Darna, na may pinakamahusay na lakas, reflexes, bilis, at galing sa pakikipaglaban. O katulad ni Captain Barbell, na may ultimate vision, kakaibang lakas, nakalilipad, at superhuman speed. Lahat ng kapangyarihan na mayroon sila ay protektahan ang mga tao laban sa banta ng panganib. Nakakabilib, hindi ba? Pero alam nyo ba na may taglay ka ding superpower? Kumbinsido ka ba? Sige, isandal ang sarili, manood, at sa pagtatapos ng video lesson na ito, masasabi mo na, oo nga, may superpower ako. Katao ng isang tao ayon kay Dr. Manuel D. ay isang pagiging sino ng tao. Ang paglikha ng bukod tanging sarili na binubuo ng iba't ibang kamalayan. Kamalayang mag-isip, kamalayang makaramdam, kamalayang kumilos, at kamalayang magwika. Ang magbibigkis sa mga nabanggit na kamalayan at upang ito ay magkaroon ng patutunguhan ay ang halaga ng tao. Sa halaga ng tao na nakabatay sa dignidad niya. Dignidad, ang pagpapahalaga at paggalang sa halaga ng tao bilang isang individual. Ito ay naglalarawan ng karangalan, integridad, at respeto na nararapat na iginagawad sa bawat tao batay sa kanilang pagiging tao. Ang dignidad ay nagsasaad ng bawat tao ay mayroong likas na halaga at karapatan na dapat igalang at hindi dapat labagin. Ang lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay, ang kanilang kasarian, relihiyon, o ibang personal na katangian ay mayroong pare-parehong karapatan sa dignidad. Ang tao ay may malalim na kahulugan at pinagmulan. Ang halaga ng tao ay nasa kanyang dignidad bilang isang nilikha. Bilang isang tao, siya ay may angking karapatan. Ang simulaing karapatang pantao ay makikita sa dignidad na taglay ng bawat tao. Ma'am Dayan, paano po naging magkaugnay ang dignidad at karapatan? Ang karapatan at dignidad ay nagtataglay na ugnayan dahil ang pagkakaroon ng karapatan ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga at pangangalaga sa dignidad. Habang ang dignidad sa kabilang banda ay nagpapalakas at nagpapalalim sa pangunawa at pagsusulong ng karapatan. Ano naman ang kahulugan ng karapatan? Karapatan ay mga dapat na tinatamasa o tinatanggap ng tao upang makapamuhay siya ng may dignidad at paggalang sa sarili. Ang mga halimbawa nito ay karapatan sa pribadong buhay, karapatan sa malayang pananalita, karapatan sa edukasyon. Kaya naman, maituturing ang karapatan bilang kapangyarihang moral na gawain. Hawakan, pakinabangan, at angkinin ang mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Moral ito dahil hindi maaaring persahin ng tao ang kanyang kapwa na ibigay sa kanya ng sapilitan o persahan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. Kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. Kapag dilabag ang karapatang ito, nilalabag din ang birtud ng katarungan. Magkatulad po ba ang karapatan at karapatang pantao? Ang karapatan at karapatang pantao ay dalawang magkaugnay na konsepto at madalas ay ginagamit na may halos parehong kahulugan. Subalit, maaaring makita ang kaibahan sa paggamit ng mga termino depende sa konteksto.
Ang karapatan ay isang mas pangkaraniwang termino at maaaring tumukoy sa iba't ibang uri ng pribilehiyo na maaaring ituring o igawad sa isang tao. Maaaring ang karapatan ay tumukoy sa mga legal na karapatan na tinatadhana ng batas ng isang bansa. Halimbawa, ang karapatan sa malayang pananalita at karapatan sa ari-arian. Hindi lahat ng karapatan ay itinuturing na karapatang pantao dahil may mga karapatan na maaaring partikular sa isang pook o kultura at hindi kinikilala ng pangkalahatang batas ukol sa karapatang pantao. Samantalang ang karapatang pantao ay mas pangunahing konsepto na naglalaman ng mga pangunahing karapatan na itinuturing na likas o sadya sa lahat ng tao batay sa kanyang pagiging tao. Ito ay naglalaman ng mga prinsipyong dignidad, pantay-pantay na pagtingin, kalayaan, at proteksyon laban sa diskriminasyon na gumagabay sa pananaw ng tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at sa dignidad niya bilang tao. Marami sa mga ito ang ginawa ng batas upang mapangalagaan ang bawat tao sa mundo. Pero ang konsehong pinangunahan ng mga individual mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang bumuo ng Universal Declaration of Human Rights o pambansang pahayag ng mga karapatan ng tao sa taong 1946 at pinagtibay ng United Nations General Assembly noong 1948. Ito ay tinaguyod bilang bunga ng mapait na karanasang dulot na ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagtatapos ng digmaan ay sumibol ang United Nations at ang mga bumubuo nito ay nanumpa na hindi na kailanman magaganap ang anumang pagtutunggali sa buong mundo. Ang mga pinuno ng bawat bansa ay nagbigay kasiguraduhan sa karapatang pantao ng bawat isa saan mang dako ng daigdig. Ang deklarasyong ito ay naglalayong mapaigting sa pamamagitan ng edukasyon ang karapatan at kalayaan ng bawat nilalang. Ito ay tinuturing na pundasyon ng internasyonal na batas ukol sa karapatang pantao. Ang UDHR ay binubuo ng 30 artikulo na naglalarawan ng iba't ibang aspekto ng karapatan ng tao, kabilang ang mga karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad, karapatang pantao at politikal, karapatang pang-ekonomiya, sosyal at kultural, at mga karapatan laban sa diskriminasyon. Pinagtatanggol ng UDHR ang prinsipyo ng pantay-pantay na dignidad at karapatan para sa lahat ng tao, anuman ang lahi, kulay, relihiyon, kasarian o iba pang kondisyon. Bagamat hindi ito isang legal na nagbibigkis para sa mga bansa, ang UDHR ay nagsisilbing pundasyon para sa pagbuo ng iba't ibang internasyonal na kasunduan at dokumento na naglalayong itaguyod at protektahan ang karapatan ng tao. Ito'y nagbibigay ng direksyon sa pangangalaga ng karapatan ng tao sa buong mundo. Ano po ang iba't ibang uri ng karapatan, Ma'am Dayan? Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may 6 na uri ng karapatang hindi maiaalis o inalienable. Sa buhay, ang pinakamataas sa lahat ng antas ng karapatan. Dahil kung wala ito, hindi mapapakinabangan ng tao ang iba pang karapatan. Karapatan sa ari-arian. Kailangan ng tao ng ari-arian upang mabuhay ng maayos at makapagtrabaho ng produktibo at nakikibahagi sa lipunan. Karapatang makapag-asawa. May karapatan ang taong bumuo ng pamilya sa pamamagitan ng pag-aasawa. Karapatang pumunta sa ibang lugar. Kasama sa karapatang ito ang karapatang lumipat o tumira sa ibang lugar na may oportunidad tulad ng trabaho o kaligtasan mula sa panganib. Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. May karapatan ang bawat tao na piliin ang relihiyon na makatutulong sa kanya
upang mapaunlad ang kanyang pagkatao at pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa, patang magtrabaho o makapaghanap buhay. May obligasyon ang lipunan o pamahalaan na magbigay ng trabaho o disenteng hanap buhay sa mga mamamayan upang mapakinabangan nila ang karapatang mabuhay. Ang karapatan ay may malalim at pangunahing kahalagahan sa buhay ng bawat tao at sa lipunan. Sa pamamagitan ng mga karapatan na ito, ang bawat tao sa lipunan ay nabubuhay ng may dignidad, pantay na pagtingin, kalayaan, napoproteksyonan mula sa pang-aabuso, nananaig ang katarungan, at napauunlad ang sarili at ang lipunan sa pagkakaisa. Sa makatuwid, ang mga karapatan na mayroon ka ang iyong bukod tanging superpower. Ma'am Dayan, paano ko po mapapangalagaan ang aking superpower na karapatan? Kaya nga, with great power comes with great responsibility, na nagpapaalala sa atin na ang pagkakaroon natin ng malaking kapangyarihan ay pagkakaroon din ng malaking responsibilidad. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan na maging responsable at magamit ng tama ang iyong kapangyarihan, at huwag itong gamitin sa paraang makakasama sa iba o sa lipunan. Interaction Council, isang independyente at pandaigdigang samahan na naglalayong patatagin ang pandaigdigang pagdadamayan ang nagmungkahi ng pandaigdig na pagpapahayag na tungkulin ng tao. Universal Declaration of Human Responsibilities sa United Nations. Ang pagpapahayag ay nagsumikap na tapatan ng kaakibat na tungkulin ang mga nabanggit na karapatang pantao na naglalayong dalhin ang kalayaan at tungkulin sa isang pantay na antas at itaguyod ang kalayaang makilahok sa halip na panaigin ang lipunang hindi nagmamalasakit sa kapwa. Ibig sabihin, kung ikaw ay may karapatan sa edukasyon, ikaw ay may tungkulin na maging responsable at masigasig sa pag-aaral upang maging handa at matagumpay sa hinaharap. Ngayon, na nailahad sa iyo ang mga karapatan at tungkulin, pagkatandaan na malaki ang bahagi ng may kapal sa karapatang pantao at sa kaakibat ng tungkulin sa lipunan. Siya ay nagpataw sa bawat nilikha ng kalayaan at katwiran. Ayon kay Dr. Rainier Ibana, sa konteksto ng may kapal, higit na nagiging mahalagang ipagtanggol ang mga karapatang pantao dahil hindi lamang nababatay sa sangkatauhan ang kalayaan at katwiran. Isinasalamin ng tao ang kabanalan. Ang kalayaan at katwiran ay nakaugat sa puso, kaya naman kailangang ito ay palaguin at linangin upang magkaroon ng saysay ang karapatang pantao. Wala man tayong bilis na angkin ni Darna o galing sa pakikipaglaban ni Captain Barbell, mayroon naman tayong karapatan na ating kapangyarihan upang makapamuhay ng matiwasay at mapaunlad ang ating buhay. Hangad ko na ingatan at maging mapanagutan kayo sa inyong kilos para mapanatili ang inyong karapatan. Hanggang sa muli nating pagtalakay, ako muli si Ma'am Dayan, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siam. Salamat at paalam!